Nag-iisip ka ba ng pang-ulam na pwede sa handaan, pambaon sa outing, or pan-stock na pang-matagalang ulam? Baka eto na yon na pwedeng-pwede mong subukan na sure na babalik-balikan. Kaya naman tara, magluto tayo. So hello mga manay, welcome sa ating kusina at muli ako ang inyong madiskarting nanay. At dito nga meron tayong dalawang pack ng pata ng baboy na ating lulutuin for today's video. Ayan. So, eto nga dahil hindi tayo nakapamalengke, nag-grocery na lamang tayo. At isa to sa ulam na pwede nyo talagang i-stock na ulam na pangmatagalan. Kung tatagal nga lang talaga. Kasi yung mga gantong klaseng ulam, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Pagkatapos kung matanggal dun sa pagkakabalot, ay atin na muna tong hinugasan ng maigi, dinrain. At dito nga magi-start na tayong magtimpla ng mga pampalasa para ibabad natin to. So ilalagay natin dito sa isang malaking kaldero yung ating karne. So pwede naman kung meron kayong malaking lagayan dyan, basta yung may takip dahil ibababad natin to. Mas tumatagal ang pagbabad, mas lalong masarap. Etong luto na to mga manay ay pork humba. Sa totoo lang, yung ganitong klase ng lutong ulam ay parang wala naman akong kilala na hindi pa nakatikim nito. Kasi bukod sa masarap ito, isa rin tong kilalang ulam na talagang pangmatagalang pwede mong i-stock lalo na kung wala kang ref. So dito nga naglagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay ako ng bawang, sibuyas, paminta, pinagsama ko na at sasabayan ko rin ng paglalagay ng soy sauce. So pwede kayong gumamit naman ng mga brand na soy sauce pero ito para sa akin yung brand nito ang sarap. Sasabayan na rin natin ang paglalagay ng suka. Maglalagay din tayo ng lemon lime soda para may palo ng konting tamis at nakakatulong to para mapabilis na mapalambot ang karne. Maglalagay din tayo ng oyster sauce. Mas malinamnam to mga manay, maglagay kayo. So ito parang ang style nito ay may pagka hamonado. Nag-add din ako ng konting soy sauce ulit. Bali, 1 cup na yung nilagay kong soy sauce dito. Then, lalamasin natin. Kung mapapansin nyo nga pala, hindi ako naglalagay ng asino dahil dun sa mga pampalasa na aking nilagay, mga manay, maalat na to. Kaya kung maglalagay pa kayo ng asin, baka naman magsobrang alat na. Kaya kailangan balance lang yung timpla na ating ilalagay. Then, susundan natin ng paglalagay dito ng 1 and 1/2 cups ng pineapple juice. Pero ito mga manay, kung mapapansin nyo, malapot siya, no? Bale, ito kasing gamit ko dito ay pineapple chunk at binlender ko. Mas masarap kapag ganun ang gamit. Pero again, nasa inyo kung ano yung available dyan sa kusina ninyo. Pwede naman. Kung wala kayong pineapple juice, pwede naman din po kahit calamansi juice. Maglagay kayo mga 1/4 cup, pwede na po yon. At dito nga kung mapapansin nyo, imamassage lang natin ng ganito para talagang kumapit dun sa karne yung mga pampalasa. Pagkatapos nyan, ay hahayaan po natin to na nakababad na mga at least kahit magdamagan o 3 oras. Basta kailangan takpan nyo rin po para maiwasan na dapuan ng mga insekto yung ating karne. Then ilagay natin sa chiller. At dito mga manay, makalipas po ang magdamaga na pagbabad natin sa ating karne, maglalagay tayo ng mantika sa isang pan, papainitin at tayo ay magsisear ng ating pata. So babahagyain natin tong ipiprito para hindi siya malansa. Pero ako mga manaya, sa totoo lang, ang naman ako sa tatay ko noon, kapag nagbababad ng pork humba or nagluluto nito, sama-sama na hindi na nagsisir. Lalagay na lahat yung mga samya, then ibababad. Pagkababad, diretso na sa pagpapakulo hanggang sa maluto. Pero yung ganitong diskarte, ginagawa natin mga manay para wala na siyang lumalabas na impurity, yung parang bula-bula or dumi na galing sa karne. Kaya natin binabahagya na iprito. Pero ito ay optional. Kung gusto nyong erekta ng luto, go, pwede naman yon. So sa diskarte kong ganito, para sa akin, mas lalong sumarap yung pork humba na aking naluto. Then ituloy-tuloy lang natin yung pagpiprito na hindi naman totaling asin talagang naprito hanggang sa matapos natin to. Then pagkalipas ng ating pagluluto sa ating karne, magsasalang na tayo ng ating paglulutuan kung saan dito na natin siya papalambutin. Isalansan or ilagay yung mga karne natin na nasir natin kanina.
So, pwede rin mga manay ihawin na iba rin po yung timpla kapag iniihaw. Basta, iba-iba na po talagang discarding ginawa ko sa pork humba. Kaya, sabi nga, di ba, kapag mahilig kang magluto, parang, alam mo yon, nag-iimbento ka ng iba't ibang timpla na minsan yung imbento, mas napapasarap mo pa. Pagkatapos may lagay sa isang lutuan, nilagay na rin natin yung pinagbabaran niya. Kaya, wag niyo pong itatapon yon. Then, hindi pa natatapos dyan, titimplahan pa natin to ng mga pampalasa. Maglalagay tayo ng laurel para sa aroma. Then, susundan din natin ang paglalagay ng buong paminta. At maglalagay din ako ng 1 and 1/2 tablespoon ng sugar. Susundan ang paglalagay ng 2 cups ng tubig para mas lalong mapalambot natin yan. At takpan at lutuin sa katamtamang apoy. Kailangan every 20 minutes, halu-haluin po natin to para ma-check din natin kung malambot yung karne kasi hindi naman po pare-parehas yung karne na nabibili natin sa market o sa palengke, di ba? Meron minsan karne na mabilis mapalambot, ibig sabihin bata yung karne na nakatay. Pero kapag matagal, yun nga minsan inahin. So hindi natin sure. So kailangan check natin, halu-haluin, then tatakpan ulit. Pagkalipas ulit ng ilang minuto, ayan. So, dito maglalagay na po ako ng salted black beans. Ito naman mga manay ay optional kasi yung iba nito ay hindi kumakain. Ayaw nila ng lasa. At dito nga rin po ay susundan ko na rin ang paglalagay ng bulaklak ng saging. So, yung iba talaga ayaw ng black beans sa humba mga manay. Bali kami po sa tatay ko, yung pinaka-pork humba namin, wala po talagang black beans. Pero nung na-try ko may black beans, masarap naman. Kaya naman, minsan nilalagyan ko na rin or minsan hindi kasi merong mga kasama ako rito sa bahay na ayaw din nun. Pero sa akin, masarap naman kapag merong black beans. At syempre, hindi pwedeng mawala. Kailangan natin tikman para malaman natin kung tama na ba yung lasa or kailangan pang magdagdag ng mga pampalasa. At makalipas nga po ang 1 oras mahigit na aking pagpapalambot dito sa karne. At eto nga kita nyo naman halos talagang humihiwalay na sa buto at sobrang lambot na. Pwede nyo tusukin nyo ng tinidor pero may kita nyo naman kapag malambot na halos matanggal na yung buto dun sa pata. Kapag ganun na ay okay na, pwede nyo pa yan pakuluan kung gusto nyo paigahin pa yung pinaka sauce nya or sabaw. Pero dito kasi kapag may mga bata kang kasama, no, aminin natin ang mga bata, sabaw lang talagang para sa kanila ay ulam na. At eto na ang ating pork humba na pwedeng-pwedeng yung pambaon sa outing. Naku, malapit na ang bakasyon. Makakagala ba ang lahat? Kaya naman mga manay, yung ganitong klase ng ulam ang hindi mo dapat kalimutan baunin. Dahil bukod sa masarap, malambot, ay talagang tumatagal at hindi napapanis. Dahil yung ganitong lutong ulam, sabi nga habang tumatagal, mas lalo pong nanunuot ang timpla nito dahil mas lalo siyang sumasarap. Kaya naman mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Anong lutong humba ang gusto mo? Yung masar sa bagayan nito dahil ang mga bata, sauce pa lang talagang para sa kanila ay pang ulam na? Or yung nanunuyot sa pinakasos niya na nagmamantika tapos merong sili na papalo talaga yung anghang na pagpapawisan ka. Comment down below nga kung anong gusto mong luto dun sa dalawang nabanggit ko. Nako, alam ko, nagugutom ka na at talagang kailangan na ng maraming kanin dito kapag ito ang nasa mesa mo. Syempre, hindi mawawala ang tiki man time at gusto ko sa inyong ipakita kung gaano kalambot ang ating pork humba. O diba? Halos humihiwalay na yung mga buto at talagang sobrang lambot na parang jelly na yung pinakataba niya. Paniguradong magugustuhan po ito ng inyong pamilya. At pwede rin tong pambenta mga manay ha. Kaya naman sa mga gustong itry ito, huwag ka na mag-isip ng ilang beses. Lutuin mo na at ihain sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya naman tara, kain po tayo!